Sir, balita namin, yung kidney daw na na-donate kay Ferdinand Marcos Sr. Hindi naman yung kidney ni Bubuim. Yun ay kidney daw ng security guard. PSG daw. Hindi kay Bubuim. Ganaman talaga siya. Mandaraya nga siya. No? Nabla rin kasing humingi. Iba yung ngiwi ni Abalos. Ano talaga, no? Kaya daw yung BBM. Kaya mo, gano'n, Abalos. Ngigiyang, Sigarilyo lang bawal, magdadrugs ka pa ba? Look at how he answers question. Look at his demeanor. Yan ba isang drug addict? Sobra. Pag nagtanong niya, sir, pag nagsagot siya, sir, kitang-kita na namin. Yan yung demeanor na, sir. Sobra po yan, sir. Pagka-pulboronic, sir. Gano'n naman, Abalos, sagot ka ng sagot. Alam naman ng taong bayan yan, Yung mannerism niya, Biglang giwang yung panga. Meron pa siyang kamag-anak. Ganun yung giwang, paatras. Yung kay BBM giwang, ikaw, ganun nga. Yung nagtatanggol, kapwa rin pulboronic. Binadaya tayo, no? Kunyari galit sa droga, yung pala, mahal na mahal ang pulboron. Bag na, wala nang maniwala sa'yo, Abalos, anak ka ng kagwang ka. I'm sorry, I beg to disagree. And ang sinasabi ating Pangulo, Hindi, ang gawin natin magpa-hair follicle test kayo kasama ni Bibim. Kasama ka na. Kasama yung Plitora band. Nakita mo na ba ang aking nakita? Si Bibim malala na ang iwi ng panga. Kailangan na magparehab na. Anak ng kamuti, mga nahinayo pa kayo. Bad trip na bad trip, Lunes na Lunes, anak ng kagwang. Ito, suportahan daw si Bubuim, sabi ng Plitura. Paano suportahan? Ang tinuturong mastermind po ngayon ay si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez at ayon kay Saldico. Dahil naman kay Mamalu Tiquia, ang totoong mastermind ay ang pinuno at yung pinsan ng pinuno. Pakinggan po natin ang interview ni Mamalu Tiquia. Narito. Nasaan ka, Mamalo? Ito. It has been what? 112 days? And wala Since pa rin. Mahiya kayo was uttered by the Yeah. President. And, hindi ko sinasabing walang nangyayari, pero walang nakukulong. Correct. Walang pinapailan ng kaso. Yung pinailan nila ng kaso, si Congressman Ko, apparently is giving us information that was held back because nobody wanted to release the small committee report, the BICAM report, the paper trail and the money trails are there. Why don't you make that public so that everyone de la Cruz would understand, dito pala napunta yung pera ko Right. Bakit nagkaganon? Diba? So talagang you think that when people actually are jailed, Oo, it would appease everything. Hindi naman siguro appease everyone, but But at least there's a sense of direction na, no? ay may accountability, Oh, may may accountability. hustisya. Yeah. Pero kung ganito lang na, deflect ng deflect, divert ng divert, walang mangyayari sa atin. Pero sino sa tingin mo talaga ang Mastermind, Oo. dito nababasa kita no? Sa tingin ko, yung pinuno Pinuno. at saka yung pinsan. Okay, maliwanag po ha. Sinabi ni Mamalu Tiquia yan. Yan yung natin, pinaka-main event. Ang totoong sa tingin daw ni Mamalu Tiquia, ang mastermind ay yung pinuno at yung pinsan. Sino ba yung pinuno? Si Bubuim na panangiwi yung panga. At saka yung pinsan, dalawa nga dito ang mastermind. Si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. So ngayon, pinipilit nila na pinagkakasuhan si Martin Romualdez pero i-dismiss yan. Ang ibabaon, itong si Saldico. Yun ang isa sa mga nakita kong script nila. Yan ang, kasi kumpiyansa man si Martin Romualdez na wala daw siyang kinalaman. Kahit may mga ebidensya na pinapakita si Saldico, ang gawin lang dito ni Saldico, ibaon pa niya ng ibaon at magpakita ng mga ebidensya. Kasi kung mayroon ka mang ebidensya
na dapat malaman ng taong bayan, isabi mo na Saldico kasi kawawa na ang bayan. Naglimas ka rin naman, dapat ka rin managot, pero putang ina, sa pagnanakaw ninyo, kasabwat ka, deserve po na maparusahan kayong lahat. Nga, tuloy, Mamalo. Really? Kasi hindi mo naman sa pinuno, lahat, alam mo sa Pilipinas, walang hindi gagalaw kung hindi binasbasan ng walang pinuno. binasbasan. Eksakto! Ang budget hindi magiging batas kung hindi pipirmahan ng pinuno. Eksakto! Sabi nga niya, I binasa agree niya with yung you, I agree. 4,095 pages eh. Oh. Wala daw siya nakitang blanks. Pero ang take ko niyan, ito, I know of, Stop muna tayo doon, di ba? Tama, pinagmalaki pa nga, binabasa ko yung ilang pages na ito. May word pa siya na ginamit, dump. Wala akong nakitang blanco daw sa BICAM, di ba? Ito yung dapat malaman ho ng sambayan ng Pilipino na yung budget na yan ay hindi man po mangyayari yan kung walang perma ni Bongbong Marcos. Siya po yung may pakana ng lahat ng ito. Nakita niya yung blanco, pinupunan niya. Siya po yung huling nagperma sa BICAM na General Appropriation Bill, di ba ho? Pinirmahan na niyan at nagiging GAA yung General Appropriation Bill. Ba't mo pinirmahan? Kung nakita mo maraming insertion. Kung binasa mo, isa-isa yon, nakita mo yung insertion. Na ngayon, inamin nyo na rin ho na merong yung mga alipores mo, nagsiaminan na. Tingnan mo, kung hindi totoo yung sinasabi ni Saldico, yung kinasuhan ho nila, ngayon, na si Martin Romualdez at si Saldico, kumuha sila saan ng datos, ng basehan, ebidensya, sa testimonya ni Orly Gutisa. Ito na tayo ngayon. Pinipilit lang nila takpan ng katotohanan. Tuloy, Mamalo Tikiyaw. Ang akin naman yung nakikita ko naman, Prof, is if parang to me, it's parang illogical for me to expose it if I'm part of it. What is your... Well, he exposed it so that he can distance himself from it. Okay. There's So, it's a play and a ploy. There's a strategy in political management known as inoculation. I come up with, mahiya naman kayo, isumbong mo sa Pangulo, name the top 15, focus on Bulacan. Ang tanong ko nga doon, why are you focusing in Bulacan? Why don't you offer Ilocos Norte? Why don't you look at Davao City? Why don't you look at Leyte or Sorsogon? The work of my staff told me, sa Leyte, there are 66 contractors doing Mamalo Tikiyaw, sinama mo yung Davao City, anak. Pinagkagwang ba? Sa Ilocos muna, ma'am. Ilocos Norte muna, ha? Bulacan lang kasi ang gusto nilang Sa Davao City, wala mang ghost projects. Puntahan nyo. Ang point siguro ni ma'am, sige, puntahan nyo ang Davao City para malaman kung may ghost projects ba o wala. Wala nga ghost projects, di ba? Ilang beses na sila bumalik. Ang issue lang binato nila doon sa Davao City, yung may tibag na konti doon sa flood control. Ang issue pala doon, yung right of way. Nga ayaw pumayag yung may-ari ng lupa. Kaya may tibag konti doon, kaya inaayos na nila. Yun lang naman, wala namang ibang major na issue. So ngayon, yung major issue ngayon, yung ghost projects na under Marcos admin na sa Ilocos. Siyempre, magpa-imbestiga ka para maghuhugas kamay ka. Nagtuturo nga siya, di ba? Kaya nga mahiya naman kayo. Kasi nagtuturo na siya, wala akong kasalanan, kayo may kasalanan. Hugas kamay dun. Kaya alam niya na, nababagsak na sila, putang na, pangunahan na natin ito. Sige nga, tuloy. doing public work. Sabi ko sa Leyte, 66, ano yun? Every kilometro, ibang kontratista. So, the mere presence of contractors doing public work na ang dami-dami, you know, there is some hanky-panky going around. So talagang if you look at it from that perspective, it's actually really just greed. It's not about the money. It's not even about the money. No, it's greed. Kasi, di ba, Prof, ano yan eh? Ayun, ang pagkaalam ko niyan is the president's yung president's office of the president, in the same manner that the office of the Senate president and the office of the speaker have their own budget. Yes. And it amounts to billions. Yes. Kasi ako, on a personal note,
if I wanted to make money, doon pa lang, pwede na akong gumawa eh. Pero bakit pa kukuha sa iba? Kasi mayroon pa kayong kailangan gawin politically para may pondo. Alam mo Ganun yung pa, konsepto ng okay. slush fund? Okay. Hindi mo naman pwedeng ubusin yung intelligence fund na ngayon naubos na kaya hindi makareact sa bagyo. Bagyo. Eh. Oh. Yung disaster fund. So, yung tanong nga nung isa, bakit kailangan mag-insertion? But ang net is his budget. Yes, oh. Yeah, but it's easier to insert just talking to the chairman of the appropriations and the speaker or the Senate president, kaya na yung nag-uusap. With NEP, you're talking about what? 33 agencies Right. that should come up with their budget based on the ceiling given by DBM. Tedious yung process na yun at makikita. Kaya nga nakita yung 100 billion, kaya naging 50 billion kasi mas mataas na ang DPWH sa Yes, it's a DepEd. DepEd, right. Sa constitution natin, di ba, DepEd education should be the number one priority. So, and again, I go back to the fact that the president, Mr. Marcos, used to be congressman and senator. So he knew how the system works. He knew where the money pockets should be. And that's the story of the 100 billion insertion. And we're just looking at flood control. Flood We're control, not even looking at the school building or the farm-to-market road or irrigation. Irrigation. Ang dami niyan. So kung bubuksan mo lahat yan, na ang call was buksan mo, makikita natin yung hindi pala tama ang paggamit ng pera. Exactly. Sagutin ko lang yung sinasabi ni Jojo. Bakit ba kailangan ba mag-insertion? Tama yung sinabi ni Mama Lo, dudugtong lang ako dun. Kasi sa National Expenditure Program, isali mo, katakot-takot na scrutiny yan. Di ba pinagdidibatihan yan sa plenaryo at papunta pa sa lower at saka sa upper Congress? Yun ang magtatalo doon. So, posible ba, pag mag-insertion ka, nalagay mo sa National Expenditure Program, malalaman ng taong bayan na ito ay insertion, ito ay walang kabuluhang budget na pinupuntahan. Unlike dito sa insertion po na ginagawa ni Bongbong Marcos, wala nang wala nang magki-question kasi sabay cam lang yan 4 lang yan. Mag-uusap. Kapag sinabi ni Bongbong 100 billion ilagay mo, wala na silang magawa yung 4 na yun, Senado at saka sa Kongreso. Sige na, lagay mo na 100 billion. So hindi na nalaman ng ibang mga kongresista, ibang mga senador, mga tao na mayroon palang ganyang budget na 100 billion kaya mas mabilis. So walang parang walang sagabal. Siyempre pag ikaw gusto mo ng bilyon-bilyong pera, doon ka na sa mas mabiling i-insert. Dito na nga sa BICAM yan lumalabas. Kasi pag NEP, mahuhuli pa sila dyan.